Of 60, Don Valentin Teus decided to marry once again for the second time around, but this time to the 20-year-old Dolores Menendez Valdez de Corneliana. Originally, the Teus family lived in Binondo. They had 5 children. But Don Valentin Teus wanted to surprise his new young wife, and this was the surprise. A mansion located in the fashionable Arabal of San Miguel, Manila. It has a massive wrought iron gate right there that opens up to this beautiful courtyard with a fountain. It has neo-Gothic style pointed windows on the facade, and the central portion protrudes, giving space on the second floor for the sala, and here on the first floor, a carriageway or the porte cochere. It even has a veranda on the other side, which has great views of the Pasig River and the Isla Convalescencia. I bet Dolores loves her gift. Now, anyway, after the death of Don Valentin Teus, this mansion was inherited by one of his daughters. Her name was Concepcion. But sadly, Concepcion settled in Spain. She rarely visits this mansion at all. She only hired an old man as a caretaker. So as years passed, the once proud mansion deteriorated. The kitchen roof fell, and the attic even became a home to a bat colony imagine. Now, finally, in 1974, Concepcion decided to sell the house, and she sold it in behalf of Madam Imelda Marcos. Mrs. Marcos transformed this grand structure into a guest house for the visitors of Malacanang. And now, the current administration dedicates this place as the new home of the Presidential Museum. And we welcome you here, everyone, in its opening day. Everyone, welcome here. Please follow me inside. Teus Mansion, Presidential mansion po to. Presidential Museum na po to ngayon. Yung Teus Mansion. Malacanang Palace, Manila. Yan. Ito siya. So, activity after this, okay? Okay, everyone, democratically elected, the President of the Philippines is both the head of state and of the government. But before his or her job, we have 5 qualifications. So first, you must be a natural-born citizen of our country. Now second, must be a registered voter. Third, must be literate, must be able to read and write. Fourth, must be at least 40 years of age. And last, finally, must have lived here in the Philippines 10 years prior to the election period. Since 1899, the Philippines had already produced 17 remarkable leaders in our history. And today, let us revisit the 17 people and their legacy. Now, but my question is, who is the first president? Emilio Aguinaldo Yifami. Now, pag ako nag-tour, palagi ako may question. Now, everyone, please follow me here. Yung mga presidents nandito po. Lahat ng presidente. Nandito yung mga First President Emilio Aguinaldo. Lahat ng presidente nandito po. Yung kanilang ribulto. Is the youngest to be president at the age First of 29 years old, and is Emilio also Aguinaldo. the oldest one among all of them to pass away at the age of 94 and 11 months. I'll give you a context. We should remember that Emilio Aguinaldo lived as contemporaries of Dr. Jose Rizal and Andres Bonifacio from late 1800s. But did you know, if you add 1 year to his life, maaabutan niyang Pangulo si Pangulong Marcos Sr. Ganun kahaba ang buhay niya. So here, of course, we have collection from him. We have here his walking cane, ang kanyang baston, yung handle niya, gawa sa ivory. Ivory are very precious, they're very expensive. But my favorite among his collection, yung kanyang sapatos. Now, meron ba tayong senior right here, mga seniors? Wala. Senior. So lahat millennial. Sir, saan nakuha yan, sir? Anyway, meron akong tanong sa inyo. Ano sa tingin nyo yung brand ng sapatos ni Emilio Aguinaldo? Ang tip ko sa inyo, Tagalog siya. Yan, Pilipinas yan. Ang tatak ng Marikina. sapatos niya is mas matanda pa sa Marikina shoes dahil ang tatak na ay ang Tibay shoes. Now, ang Tibay shoes. At talagang si Pangulong Marcos Sr. ay maraming ang Tibay shoes. Now, anyway, ginagawa yan sa Caloocan. Now, anyway, Caloocan shoes, they're still in good condition talaga. Totoo po yan. Talagang matibay ang Tibay shoes. Lahat po nang nakikita niyo mga kasuotan nila ay totoo po nila yung sinuot nung kapanahonan nila. Sir, paano nakuha yan, sir?
paano nakuha yung mga Dati po ay tama sa iba't ibang pong mga foundation and family members po nila. Dati po ay meron tayong museum located in Kalayaan Hall. Nilipat lang po namin dito sa bagong venue Kaya yung mga meron. items Dati na siyang natin. nasa ano. Now, everyone, we have here next our second president, Manuel Luis Quezon. Si Quezon ang ikalawang presidente pero siya ang unang pangulo ng Commonwealth period. Alam kong narinig niyo na yung Commonwealth maraming beses na. Pero ano nga ba yung ibig sabihin nun? So it refers to the 10-year transition government when we were still under the US. From 1935 until 1946, tinetesting tayo ng Amerika if the Philippines is ready to gain our independence. So dahil ayon ay testing, kailangan mayroon tayong national elected president. At si Quezon ang nanalo ng 1935 election with only 695,000 votes. I know that's not a lot. Pag ngayon ay tumakbo kayo bilang presidente at 600,000 na nakuha nyo, kulelat kayo. Talo kayo. Pero we should remember then na si Quezon po, nung panahon niya, iilan pa lamang ang mga botante at nakakalungkot. Ang mga kababaihan po nun ay hindi nakakaboto. Kaya si Quezon po at ang kanyang asawa, si Ginang Aurora Quezon, ay pinush po nila ang women's suffrage na na-approve noong 1937, karapatan ng mga kababaihan para makaboto. Kaya nung tumakbo si Quezon noong 1941, nanalo siya muli with 1.3 million votes, dumoble na yung kanyang boto. Pero ang nakakalungkot po, si Quezon po, pagkatapos ng kanyang pagkapanalo, in just a few months, dumating ang mga Hapon sa ating bansa, sinakop ang Pilipinas. Now, si Quezon po, he was forced in exile in the US. Kasama niya ang kanyang vice-presidente na si Osmeña. He established a government in exile. He was not able to return to his beloved Philippines. Doon na po namatay si Quezon. Ano nga ba ang naging sakit ni Quezon? Tuberculosis po ang kinamatay ni Pangulong Quezon at ngayon po ay nakalibing siya sa Quezon Memorial Circle. Now, we have here next our Batangueño. Next, yung Batangueño President Jose P. Laurel. Okay, everyone, we have here our Batangueño President Jose P. Laurel. Ang nakakalungkot kong isipin ay kapag narinig ang pangalan niya ng ating mga kababayan, isa lamang ang pumapasok sa isipan nila. Siya, yung Japanese puppet president. But we here in the Presidential Museum would like to clarify things. Hindi po totoong puppet president si Pangulong Jose P. Laurel. He just did what needs to be done in World War II to protect the interests of our fellow Filipinos. We should remember na ang Pangulo noon na si Quezon at ang vice na si Osmeña, they fled to the US. Our government was in exile. May mga taong gobyernong naiwan noon na inutusan nilang dalawa na sumunod sa mga Hapon para maprotektahan ang ating mga kababayan. At isa doon si Pangulong Jose P. Laurel. Now, meron akong kwento sa dyan na nakakagulat at hindi alam ng ating mga kababayan. Jose P. Sobrang Laurel. galit sa kanya ng ating mga kababayan habang naglalaro siya ng golf sa Wakwak, Mandaluyong. Binaril po siya sa dibdib ng 3 beses ng isang Pilipino. Ang pangalan niya ay Feliciano Lizardo. Nabuhay po si Pangulong Laurel at nagpagaling sa Philippine General Hospital. At alam niyo na sa lahat, nadakip ang taong bumaril sa kanya. Now, ang ginawa ni Laurel sa taong yon, pinatawad niya at ginawa niya pang personal bodyguard niya. From 1949 until 1959, naging loyal sa kanya until his dying breath, si Feliciano Lizardo. At isa pang last trivia na maibibigay ko kay Laurel, siya lang ang nag-iisa sa ating mga pangulong nag-serve sa 3 branches ng gobyerno natin. First ay Associate Justice ng Supreme Court, so Judiciary, naging Pangulo siya, Executive, and before and after the war, naging Senador po si Laurel. So Legislative, yan po si Pangulong Jose P. Laurel. Nakakalungkot po na hindi siya inappoint siya ng mga Hapon. Now, we have here next, Sergio Suito Osmeña, ang first Visayan president po natin. Siya nag-serve ng shortest term in Philippine history with only 665 days. Naikwento ko po sa inyo kanina na si Quezon po ay namatay because of tuberculosis. Hindi niya natapos ang kanyang termino. Dahilan kung bakit ang vice-presidente niya, si Sergio Osmeña, ang naging leader ng ating bansa. Pinilapan niya lang yung mga nakitira o nalalabing mga taon kay Quezon. Now, tignan niyo ang kasuotan ni Osmeña. Siya ay nakapanglamig, naka-trench coat siya. Dahil siya lang ang nag-iisa sa ating mga pangulong na numpa hindi sa Pilipinas, kundi sa US. Siya po ay nanumpa sa Washington, D.C. Now, we have here next
Ito niyo po yung flag ni Pangulong Sergio Osmeña. What's wrong with that flag? War. Baliktad. Yes, nakakaligtad. Si Sergio Osmeña po ang Pangulo natin ng World War II at alam niyo bang minsang naging dalawa ang presidente ng Pilipinas at the same time. Dahil may inappoint yung mga Hapon, pero Siya si mayroon pa Sergio rin talagang Osmeña. rightful president na back naman ng mga ng US. Now we have here next, we have President Rojas. Si Rojas. Si Now, Rojas si na po. Pangulong Rojas po ay very short lang din ang term niya, but he had the privilege to be the first president of independent Philippines noong 1946. Wala na po tayong colonizers noong panahon ni Pangulong Rojas. Malaya na po ang ating bansa. Bakit nga ba naging maiksi ang buhay ni Pangulong Rojas? Dahil noong 1948 po, nagbigay siya ng speech sa Clark Air Base, Pampanga. Pagbaba niya ng entablado, inatake po sa puso ang mahal nating Pangulo at doon na po siya namatay. Dahilan kung bakit ang kanyang best friend na si Elpidio Rivera Quirino ang naging 6th president po natin. Now, best friend niya po iyan. Alam niyo ba, mayroong tradisyon ng Malacanang na sa pinakaunang araw ng bagong Pangulo aakyat dun sa Grand Staircase at sasalubungin siya ng outgoing president dun sa taas. Pero nung panahon yon, obviously, walang sumalubong kay Pangulong Quirino nung naging presidente na siya dahil patay na si President Rojas. May picture yon na maaari niyo makita sa Google kung lumuluha siya habang umaakyat din sa Grand Staircase at meron siyang black na wristband sa kanyang arm. Now, meron ako nakakalungkot na kwento pa kay Quirino. Gusto ko pong tignan niyo ito. Ito po ang wedding photo nilang mag-asawa. Nandito po si Doña Alicia Sipia. Now, si Doña Alicia po ay hindi naging first lady ng ating bansa dahil sadly, siya po ay pinatay ng mga Hapon noong 1940s kasama ang tatlo niyang mga anak. Pinagbabaril po sila ng machine gun while they were running for their lives in Colorado Street in Ermita, Manila. Despite that fact na mga Hapon ang pumatay sa mga mahal sa buhay ni Elpidio Quirino, noong 1950s po, meron siyang ginawang liham na naka-address sa Japan. At gusto kong basahin yun sa inyo. Maaari po bang please give way? Kukunin ko lang po yung letter ni Quirino. Yung sulat ni Quirino. Gusto kong marinig itong lahat. So, ito po yung letter ni Quirino na sinulat niya noong taong 1953. Now, meron akong paragraph na babasahin sa inyo. This is very touching. Despite the fact na mga Hapon na pumatay sa kanyang family members, ito yung kanyang sinabi. I should be the last one to pardon them as the Japanese killed my wife and 3 children and 5 other members of my family. But I am doing this because I don't want my children and my people to inherit from me hate for people who might yet be our friends, for the permanent interest of the country. After all, destiny has made us neighbors. I am happy to have been able to make the spontaneous decision as a head of a Christian nation. Si Quirino po ang malaking dahilan kung bakit mabilis naka-move on ang Pilipinas from the World War II. At alam niyo ba, hindi siya nakalimutan ng bansang Japan. Noong 2016, in-invite ng Japanese government yung mga descendants ng Elpidio Quirino, sila Ruby, Aleli, Cory Quirino. They flew to Tokyo. Para saan? Para sa unveiling ng monumento niya sa Tokyo, Japan. Making him the only president to have a monument there, not just one, dalawa ang monumento ng Elpidio Quirino sa Japan. But you know what's sad? Yung mga Hapon pa talaga nakaalala sa kanya. Pero mga kababayan natin, I've never met here for 6 years na ako nagkatrabaho dito na alam yung kwento ni Elpidio Quirino, which is really, really sad, hindi ba? Now we have here next, we have the poor boy from Davao. Here next, we have the champion of the mass. Everyone loves this guy, everyone loves Ramon Magsaysay. He's from Zambales. Now, si Ramon Magsaysay ang malaking dahilan kung bakit nandito tayo lahat ngayon. Dahil noong January 1, 1954, his first New Year's Day, ang utos niya sa Presidential Guards was, open the gates of Malacanang. Let the people enter their very own palace. That was the very first time that common Filipinos such as you and me would have a chance to enter the grounds of Malacanang Palace. And as you may know, hindi din natapos ni Pangulong Ramon Magsaysay ang kanyang termino. Namatay siya sa plane crash accident noong taong 1957 sa Mount Manungal, Cebu. We have here next, we have our Bocolano President Carlos Polístico Garcia.
siya ang kawalan nating Pangulo at naging Pangulo siya dahil namatay si President Ramon Magsaysay. Na ang kanyang administration is best remembered sa Filipino First Policy, kung saan inuuna ang mga Filipino businesses over foreign ones. But what I love about the story of President Garcia, napakahilig niyang maglaro ng chess. At ito ay isa sa mga chess set niya. At alam niyo ba, sa loob ng Malacanang, may special room na pinangalan sa kanya. Ang tawag, Garcia Room. It was his chess playing area or room. At sabi daw nila, maraming ghost stories sa Malacanang. At isa ito, sabi nila yung mga chess set daw doon na naka-display, gumagalaw daw mag-isa sa gabi. Yun ang sabi ng mga staff. I don't know if you believe that. Now, everyone is following here. Boy from Lubao, Pampanga, Diosdado, Macapagal. Now, siya ay galing sa mahirap na pamilya, minsan tumira sa maliit na bahay kubo sa Lubao. Pero dahil sa kanyang wit and perseverance, nauwi sa pinaka-prestigyosong tahanan sa Pilipinas, ang Malacanang Palace. Hindi nakalimot si Pangulong Diosdado Macapagal kung saan siya nanggaling. In fact, most sa mga programa niya sa gobyerno ay nakatuon sa mga mahihirap. At every Friday noon, tinatawag na The Common Man's Day, kung saan ipapatawag niya yung mga farmers and teachers in rural areas, dadalhin sila sa Malacanang at makakaharap nila yung presidente mismo. Yan po si Pangulong Diosdado Tangan Macapagal. Ito na si Apolacay. We have here next, we have the president who served the longest. We have President Ferdinand Edwin Marcos. Now, ang administration ni Pangulo Marcos ay best remembered sa mga infrastruktura na kanyang pinagawa na hanggang ngayon ay ginagamit ng current generation. I divided them into three. So the first ay healthcare. Siya nagpagawa ng National Kidney Institute of the Philippines, ang Heart Center, ang Lung Center, at yung Philippine Children Medical Center. Now, ikalawa, binuhay ng Administration Marcos ang pagmamahal ng mga Pilipino sa art and culture. Kaya po ang CCP Complex po ay nagawa. Nandoon ang PICC, yung main building ng CCP, nandoon yung folk arts, at nandun po yung Manila Film Center. Now, third and last ay transportation. Noong panahon po ni President Marcos ay na-inaugurate po ang Pan-Philippine Highway o mas kilala sa Maharlika Highway. That was the very first time na nakunik po ang Luzon, Visayas, and Mindanao. And in between, nandun po ang iconic San Juanico Bridge. Ang LRT-1 po ay na-inaugurate din ng panahon ni President Marcos. I would like to look here. This is an artwork made by Chilean artist Claudio Bravo. Marami ang nagsasabi sa amin na yan daw ang actual height ni President Marcos. Pero hindi kami sure, pero look at the barong. I would like you to look at the barong that he really wore. Talagang nagmamatch siya, no? Para magkasay silang dalawa. We have a necklace there given by Batasang Pambansa. If you're gonna look closely, makikita nyo ang seals ng probinsya ng Pilipinas. Now, we have a portrait of Madam Imelda Marcos right there. Sige nga, kung totoo kayong Marcos loyalist, ilang days niligawan ni Pangulo Marcos si Madam Imelda? 11 days. 11 days. Saan sila kinasal? Congress. No, kinasal siya sa West. Pero sa Baguio. Pero bakit sa West? Dahil biglaan lamang yun. At isa pa ay hindi po Katoliko si Pangulong Marcos noon. Siya po ay Aglipayan dahil siya ay Ilocano. Pero siguro dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Madam Imelda, he converted to the Catholic faith. At alam niyo saan sila kinasal? Sa San Miguel Church, yung church na daanan nyo kanina. Doon po sila kinasal. At ang ninong nila sa kasal, si President Ramon Magsaysay. Doon pala. Ganun. So memorable pala yung San Miguel. Mataas pala siya. Mataas na tao. Ito yung actual na na ginamit. Ang sabi niya daw kay Madam Ayan. Imelda ay, marry me and I will court you for Ayan. So mataas nga po siya. Tangkad siya. So, next president. Wala natin, sir. Ito yung ito yung nang-agaw. Ito na yon. Everyone, we have here next the first female president of our country, Corazon C. Aquino. Malaki ang pinagbago sa executive body ng panahon ni President Quirino. Ang malaking pagbabago doon ay yung term o yung length ng presidency. So dati you can be president twice
So for 2 terms ng 4 years. But starting from her, you can only present once for 6 years. Tignan niyo yung bag niya. Siya mismo yung nag-paint sa mga yan, parang si Heart Evangelista. At we have there yung kanyang mga fans. Siya din yung nag-paint sa mga yon. Galing niya pala mag-paint. Painter pala si Cory. Ay, ito si Ramos. Pangulong Ramos po ay military man. Graduate ng West Point sa US, one of the highest military schools in the world. Nakasurvive ng hindi lang isa, kundi 2 major wars in history, the Korean War and the Vietnam War. And as you know, mahilig siyang mag-tobacco, kaya meron tayong tobacco from him. Tobacco. Pero alam niyo ba, na nung naging presidente siya, he promised not to smoke tobacco again. Hindi na siya nag-i-smoke ng tobacco noon, pero he always kept his humidor or yung bangkay ng tobacco dahil sabi niya, kailangan meron pa rin siyang kagat na tobacco dahil hindi na siya sanay hinahanap-hanap ng kanyang labig yung tobacco. Now we have here next our action star, President Joseph Ejercito Estrada. Next si Asyong Salonga. Joseph Estrada. Manila. Now, ang totoong pangalan niya po ay Joseph Marcelo Ejercito. Ang Erap Estrada ay screen name niya lamang yun because he starred in more than 100 films. Tama po, pag ninalitan niyo Erap, pare ang ibig sabihin niya. Gusto ko pong tignan niyo yung inauguration day niya. Sino ang taong pinakamalapit sa kanya doon? Fernando po. Ang kanyang best friend, the king of action movies, si FPJ. Na contrary sa popular belief, si Pangulong Era po ay hindi po siya na-impeach. Siya po ay nag-resign. Nakakanya ng resignation bago matapos ang impeachment process. Kaya, naging Pangulo natin for 9 years, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Si Pangulong Gloria po ay 14 years old lamang nung unang tumira sa Malacanang Palace noong 1961, noong panahon ng kaniyang ama. Nilapat niya ang kaalaman niya sa economics dahilan bakit noong 2007 kinilala ang Philippine peso as the best performing currency in Asia. Gusto kong tignan nyo ang kanyang kasuotan, yung gown niya. Yan po ang ginamit niya nung kanyang inauguration day. Pero alam nyo nakakagulat, hindi po yan talaga sa kanya. Yan ay damit ng kanyang ina, ni Doña Eva Macaraeg. Pinaredesign na kaunti kay Ino Soto para maging fashionable pa rin during that time. Now we have here next, we have our Bachelor President Benigno Aquino III. Ay, Nunoy Panot. Ito na. Yan na. Yan na, si Nunoy Panot. We have here Si Ninoy. Noynoy. Si Pinoy. Pinoy. Now, ang administration ng Pangulong Pinoy ay siguro naalala niyo yung Nongwambang policy at nag-focus siya sa transparency in the government. Kaya merong opisina dati sa Malacanang, ritawag na PCD-SPO, kung saan nagpo-post siya ng mga activities ng government sa internet para malaman ng ating mga kababayan. At yung K-12 program, sa kanya po yun. Gusto kong tignan nyo yung artwork na yun. Regalo po yan ng bansang Vietnam. Yan po ay gawa sa kape, made out of coffee beans. Now, next and last, from the south, Rodrigo Roa Duterte, the only one coming from the island of Mindanao. And you all know this, Duterte hates drugs. Kaya sinimulan niya ang War on Drugs program at ang Build Builder program na hanggang ngayon po ay ginagawa pa rin yun. Magkakaroon po tayo ng first subway system sa syudad ng Maynila dahil po kay President Rodrigo Roa Duterte. Now, gusto kong tignan nyo ang kanyang kasuotan ng inauguration day. Now, yan po ay inilapat hindi lamang sa measurements ng body niya, kundi sa kanyang character. Dahil, kung makikita niyo po, yung kanyang sleeves po ay maiksi lamang. Si Pangulong Duterte po ay mahilig mag-roll ng sleeves niya, literally. Na tignan niyo, kahit nakabarong siya dito, nakabukas yung kanyang sleeve. Pero yung gumawa nito or lumikha, si Mimi Pimentel, she made sure na maiksi na lang siya, hindi na kailangan pang i-roll yung sleeves. Pero ang favorite ko dito sa kanyang outfit, yung textile na ginamit sa kanya. Ang tawag doon ay ang Rare Mindanaoan Silk. Meron para tayong silk production sa ating bansa na dapat nating suportahan. Now, we have here the Support mother local. Yan, yung mga first lady naman. Asawa ni Emilio Aguinaldo. Now we have here next, The Mother of Nation. we
we have Doña Aurora Aradonian sa ating bansa. Now, ang probinsya ng Aurora po ay sa kanya ipinangalan. We Aurora, have here Quezon. next, Pasensya Hidalgo Laurel, or Mother Coronation during our darkest years during World War II. We have Esperanza Osmeña. Si Esperanza po ay pangalawang asawa ni Pangulong Sergio Osmeña. Meron po siyang unang asawa, ang pangalan po nun ay Estefania Chong Veloso, na mayroon siyang 10 anak doon. At sa kanya naman ay 3. So sa lahat ng Pangulo natin, si Pangulong Osmeña ang may pinakamaraming anak. We have here next, we have Trinidad de Leon Rojas. Si Doña Trining po ay dating beauty queen. Nanalo siya bilang the queen ng Manila Carnival noong 1920s. Now, siya po ang lola ni Mar Rojas. Kilala niyo po ba si Jerry Rojas? Si Jerry po ay anak po niya. Dating senador po yon. Si Jerry po ang tatay ni Mar. Now, we have here next ang pinakabata sa lahat. We have si Victoria Siquia Quirino Gonzalez. Si Vicky po ang naging First Lady sa edad na 16 years old. Kaya ang tawag sa kanya, the Teenage First Lady. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, hindi po siya asawa ni Pangulong Quirino. Anak po siya ni Pangulong Quirino. Nabanggit ko sa inyo kanina si Doña Alicia Siquia. Ay, yung pinatay ng- Yes, tama po. Siya po yung asawa ni Pangulong Elpidio Quirino na pinatay ng mga Hapon. Kaya po ang anak po ni Quirino ang nagsilbi bilang First Lady ng Malacanang. Na siya rin po ang pinakaunang first daughter na kinasal sa Malacanang Palace. We have here next si Doña Luz Banzon Magsaysay. Si Doña Luz po ay galing sa mayamang pamilya ng mga Banzon sa Bataan. Minsan tumirik po ang kotse ni Doña Luz at mayroong car mechanic na tumulong sa kanya. Sino kaya yon? Si President Magsaysay po yun nang siya ay car mechanic dati. And eventually, mapapangasawa niya, magiging presidente ng Pilipinas. Now we have here next. Butas na kayo ng gulong. Ang tawag po sa kanya ay Miss Inday. Garcia. Siya ang pinakaunang Visayan First Lady po natin. We have here next, Doña Evangelina Macaraig Loponching. Macapagal. Macapagal. Kamukhang kamukha siya ng kanyang anak, ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. And of course, Anak we ni- have there ang pinakasikat sa lahat. Asawa ni Luciano Macapagal. We have O yun, pinakamaganda. Imelda Romualdez Marcos. Ah. Now siya ang pinakamatagal na limbihan bilang First Lady ng ating bansa. From 1965 until 1986, she was a patroness of arts. Marami po siyang sinuportahan mga programa para po masuportahan ang kulturang Pilipino. Now we have, please po, merong boss dyan si Madam Imelda. Huwag po natin siyang hawakan o ilalapitan. Dahil yan po ay gawa ng isang national artist. Yan po ay gawa ni Guillermo Tolentino. Now we have here next, we have Amelita Ming Ramos. Now si Ming Ramos po ay ang mga sinuportahan niya ay environmental causes katulad ng piso para sa Pasig. Sa kanya po yun. At dati po noong 1990s, sinuportahan niya ang isang organization para magtanim ng mga seedlings sa Arroceros, a patch of land near Manila City Hall. At ngayon, they're now towering trees at they're now serving as the last forest of Manila. Now we have here next and last, we have Dr. Luisa Loy Ejercito Estrada. Now, dahil kay Dr. Loy, nakikilala po natin ang ating mga First Ladies dahil siya po ang nagpa-commission po natin. Siya yung pinaka-last na mayroon. Ang nagpinta po ng mga paintings si Lulu Coaching Rodriguez. Pakitanggal lamang po yung... sorry po. Dahil yung mga paintings po ay sensitive sa light. Okay, dito po tayo. Enjoy kayo at higit sa lahat, marami po kayo natutunan sa ating mga Pangulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Maraming salamat po. So, that ends, mga kababayan, yung ating tour dito sa museum. Presidential Museum. Ayan. Sa Teos Mansion po siya. Naka-house. Maraming salamat po, madam. Maraming salamat. Ayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.